November 11, 2016, nang maagaw ng ating kababayan na si Mark John Yap ang titulong Oriental and Pacific Boxing Federation kontra sa napakakunat na Hapon na si Takehiro Yamamoto, na kahit bugbog at durog na ang muka ay patuloy pa rin itong lumalaban, na kung hindi nga itinigil ng third man in the ring ang laban ay talagang handang magpakamatay sa laban itong Hapon. April 9, 2017, nang depensahan naman ng ating kababayan ang kanyang hawak na titulo kontra nga po sa Thai boxer na si Sithichai Thornton, na tinalo niya via technical knockout sa round 2. July 30, 2017, halos 3 buwan lang ang lumipas, ay tumungo nga po ang ating Pinoy na bida sa bansang Japan, at ito nga po ay para muling depensahan ang kanyang hawak na titulo kontra nga po sa tigasing Hapon na si Kentaro Masuda. At para nga po sa inyong kaalaman, itong si Kentaro Masuda ay tumalo na ng dalawa nating kababayan. Ito nga po ay si Romel Oliveros, na tinalo niya via technical knockout sa round 1. At si Boy Don Di Pumar, na tinalo niya via unanimous decision. Kaya naman ganun na lamang kalaki ang kumpiyansa ng Hapon na muli niyang matatalo ang isa pa nating kababayan, lalo pat sa mismong baluarte nito gaganapin ang laban. Bago ang laban, ang Hapon na si Kentaro Masuda ay may record na 27 wins, 15 knockouts at may 7 talo. Habang ang ating bida naman ay may record naman 26 wins, 12 knockouts at 12 talo. Na kung saan ay pagdalabanan nga po nila ang titulong Oriental and Pacific Boxing Federation na hawak nga po ng ating bida. At ang kanilang laban ay magaganap sa Sumiyoshi World Center, Osaka, Japan. Sa unang round pa lang ay nagawa ng maipamalas ng Japanese fighter ang lakas ng kanyang mga kamao, na kung saan ay 4 na beses nga pong bumagsak ang ating bida. Sa unang knockdown ay isang solidong kanan ang sumapot sa panga ng ating kababayan, na kung saan ay talaga namang sinubok ang puso nito pagdating sa laban. Subalit sa ikalawang pagkakataon ay bumagsak nga po muli ang ating bida matapos maipit sa lubid at makipagpalitan ng atake sa kanyang kalaban. At sa patuloy nga po ng sunod-sunod na pag-atake ng Hapon ay muli nga pong bumagsak ang ating bida sa ikatlong pagkakataon. Subalit sa OBPF ay no 3 knockdown rule, kaya naman tuloy pa rin ang naging laban basta makita ng referee na kaya mo pang magpatuloy sa laban. At bago nga po matapos ang huling minuto ng round 1 ay bumagsak nga po muli sa ika-4 na pagkakataon ng ating bida matapos na naman itong tamaan ng magkasunod na kanan. Pero swerte na lang at hindi ito binilangan dahil napansin ng referee na medyo tinuunan siya ng Japanese fighter kaya siya natumba.
At matapos nga po ng round na iyon, ay talaga namang hahanga ka sa puso at tibay ng ating kababayan na bagamat ilang beses nga pong bumagsak, isama mo pa ang pressure ng hiyawan ng fans ng kalaban, ay matagumpay niya lahat itong nalampasan. Kaya naman pagpasok nga po ng sumunod na round ay nag-adjust na ng estilo ang ating bida. May mga pumapasok pa rin naman mga suntok mula rito sa hapon. Subalit hindi na ito kasing epektibo kagaya ng mga naunang round dahil mas maayos na ang depensa ng ating kababayan. At bukod nga po sa depensa ay maingat na nga pong bumibitaw ng mga suntok ang ating bida kung saan ay nahihirapan na nga po ang hapon para makapagpatama sa kanya. Sa ikatlong round ay makikita ng kontrolado ng ating bida ang takbo ng laban. Makikita sa mga suntok ng ating bida na iniinda ng hapon ang kanyang mga patama dahil hindi na rin ito gaanong gumagante. At sa ika-4 na round ay dito na pinabagsak ng ating kababayan itong ibinibidang hapon matapos magpakawala ng jab straight hook combo ang ating bida.
At sa muling pag-atake ng ating kababayan ay muli nga pong bumagsak itong ibinibidang Hapon. At bago nga po matapos ang huling minuto ng round ay nagpakawala ng isang left uppercut na nagpayanig ng gusto sa Hapon, na kung saan ay makikita na pag-iwas na lamang ang ginagawa nitong Hapon. At sa dami nga po ng suntok na tumama, ay muli nga pong bumagsak ang Hapon sa huling pagkakataon, na kung saan ay itinigil na nga po ng third man in the ring ang laban. 4th round technical knockout victory para nga po sa ating Pinoy na bida na si Mark Janyap. Matagumpay niyang nadepensahan ang kanyang hawak na titulo kontra nga po sa tigasing Hapon na si Kentaro Masuda. Hindi man naging maganda ang umpisa para sa ating kababayan, ay dito nga po ipinakita na ang Pinoy pagdating sa laban ay buo ang loob at hindi umaayaw. Kung usapang prospect ang pag-uusapan, ay isa na nga po ang bata ni Miguel Cotto na si Carlos Porin Caraballo sa mga pinakamataas ang tsansa na maging next boxing superstar sa hinaharap. Dahil sa undefeated record pa lang nito na 14 wins with 14 knockouts, na may nakakapangilabot na 100% knockout ratio, ay masasabi natin na malaki talaga ang potensyal ng fighter na ito na maging isang world champion at susunod sa yapak ng kanyang mga kababayang legendary Puerto Rican boxer, gaya nila Felix Trinidad, Wilfredo Gomez, Hector Camacho, Miguel Cotto at marami pang iba. Napaka-promising ng fighter na ito, kaya naman napakataas ng expectations sa kanya ng kanyang mga kababayang Puerto Rican, lalo na ang promoter nitong si Miguel Cotto. Kaya naman bagamat hindi pa nagiging ganap na isang world champion nitong si Caraballo, ay napakadami na sana agad magagandang plano para sa karir nito. Isa na nga po dito ay ang planong pagsagupa sa Unified IBF WBA Bantamweight Champion na si Naoya Inoue, at sa ating kababayan na WBO Bantamweight Champion noong mga panahon na yon na si Cuadrolas Janriel Casimero. Ayon pa nga mismo dito kay Caraballo ay dahil daw sa malawak na experience niya sa kanyang amateur career ay handang-handa na siya para sa malalaking laban. Ayaw niya daw ng mga mahihinang kalaban at ang gusto niya ay yung malalakas. Ito ang mismong sinabi niya, pakinggan niyo. I feel ready to challenge the best in the world. My amateur experience has given me a tremendous advantage. It has prepared me well for the professional level. I don't want any easy fight. I want Inoue or Casimero. They are the best in the division, and that's what I'm here to do, and that is to become a world champion and bring back the title home to Puerto Rico. At dahil nga sa malakas itong si Caraballo sa kanyang mga promoter, ay agad namang napagbigyan ng kanyang hiling na mapalaban sa isang World Championship. October 10, 2021 ay itinampat ito sa pambato ng Zamboanga del Norte na tinuguri ang one punch ng Philippine boxing na si Jonas Sultan para paglabanan ang bakanting WBO Interim Bantamweight title. Sa magiging laban ay super underdog nga po ang ating Pinoy na bida. Sa betting odds nga ng dalawang fighter ay pag tumaya ka kay Jonas Sultan ng $100 o sa pera natin ay nasa 5,000 pesos, ay pwede kang manalo ng $425 o katumbas ng 21,000 pesos sa pera natin. Samantalang pag tumaya ka naman kay Caraballo ng $600 na nasa 30,000 pesos sa pera natin, ay pwede ka lang manalo ng $100. At ayon pa nga sa kilalang betting site ay 19.42% lang daw ang tsansang manalo ng ating kababayang Pinoy sa laban. Samantalang si Caraballo naman ay 83.68%. Kaya naman kung iisipin natin, ay talaga namang parang sinabi na rin nilang tsamba lang ang pag-asa ng Pinoy para manalo sa laban. As in, wala nga pong naniniwala noon na mananalo itong si Jonas Sultan sa laban, kundi tayong mga Pinoy boxing fans lamang na sumusuporta sa kanya. At sa katunayan, alam nyo po ba na hindi pa man nag-uumpisa ang laban nila, ay pinapirma na agad ni Bob Arum itong si Caraballo ng multi-year contract sa Top Rank o mahigit sa 1 taong kontrata na para bang ang dating ni Bob Arum ay sure win ng taga Puerto Rico. Kaya kahit pumirma pa ito ng kontrata bago ang laban ay wala silang magiging problema. Hindi naman natin talaga sila masisisi, sapagkat kung ikukumpara mo kasi ang kartada ng dalawang fighter na ito ay di hamak na lyamado talaga ang taga Puerto Rico. Pero kahit ganon ay may lamang din naman itong si Sultan kay Caraballo, at ito nga po ay ang mga bigating nakalaban nito noon. Kung ating matatandaan, taong 2017 ay nagawa nitong talunin si Cuadrolas by a unanimous decision.
from Zamboanga del Norte, Jonas. 2018 naman ang mapalaban nito para sa isang world title fight kontra sa kapwa Pinoy IBF Super Flyweight Champion na si Jerwin Angkahas, kung saan ay natalo ito via unanimous decision. At para nga po sa inyong kaalaman, bukod sa kanyang malawak na experience, ay malaki na din ang in-improve ng skill at power nitong si Jonas Sulta, lalo na maging strength and conditioning coach niya itong si Memo Hireg. At pagdating nga po ng mismong laban, unang round pa lang ay naging agresibo na agad ang ating Pinoy na bida. Samantalang itong si Caraballo naman ay tila Sa round 2 ay unang bumagsak itong si Caraballo matapos itong tamaan ng isang short right hook. At pagdating na round 3 ay muli na naman bumagsak itong taga Puerto Rico matapos naman siyang tamaan na isang left hook. Kalaban upang makapagkonekta ng ilang At pagkatapos ng 10 round ay nakuha ng Pinoy ang panalo sa pamamagitan ng isang unanimous decision.